Sunod po, tawagin po natin yung apo naman po, si Cholo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa hindi po nakakaalam kung sino po ako po si Cholo, isa po sa apo ni Boboy Sangala. Itin ko po, magandang gabi po sa ating lahat at marami pong salamat sa pakikiramay at sa pagdalo sa huling hantungan ng aking lolo. If I'm completely honest, I don't wanna be in this position and hindi ko po talaga alam ang mga isi-share ko, pero I know I will regret it if I didn't. Ganito po pala yung namatayan ka ng immediate family member. Mababalangko ka sa lahat ng bagay, hindi mo maisip kumain, makatulog, at sa kakaisip sa pag-aasikaso sa burol, at sa hanggang makatapos hanggang sa libingan. Sabi po ng aking kapatid na nasa Amerika, make it light, not too formal. But how to make it light po ba sa ganitong sitwasyon? Lolo was many things to many people. Isa siyang ama, asawa, kaibigan, kapitbahay, at higit sa lahat, isa siyang mapagmahal na lolo. Lolo taught us so much without even trying. His life was a quiet example of humility, hard work, and love. Hindi po siya maarte. Hindi rin siya mapagmataas. Kahit konti lang po ang meron siya, handa siyang magbigay or magbahagi. He loved simply, lived simply, and gave generously. Ito po yung biggest fear namin ng kapatid ko. Yung mamatayan mo kami. Hindi po kasi talaga kami nakaka-experience pa na mamatayan ng immediate family member. Pero sanay po kami tumulong sa pag-aayos ng serbisyo, sa pagtutulong sa ibang kaanak. Pero iba po talaga ang feelings pala pag malapit sa puso ninyo, yung nawala. So how many complete memories do I have to my lolo? Si lolo po ay tahimik lamang, pero masayahing tao, malapit sa mga kaibigan. Lingid po sa kalaman ng lahat, his life literally live, laugh, and love-making business. I remember po, nung bata po ako, lagi po kaming sinasama ng lolo sa Pampanga. Kinukuha po namin yung juice ng itlog sa poultry farm po, sa Pampanga. Kumbaga, yung mga hina-harvest po na itlog is yung mga may crack, kinukuha po yun. So, parang juice po ang tawag. So, sobrang bait po ni lolo sa lahat. At alam naman po nating lahat sa sobrang dami niyang kaibigan, kapag may mga kailangan, akong ipa-repair pa nga sa kanya kapag nandun sa talyer, gagawin niya ng walang kapalit. So, lagi po siyang maaasahan. Si lolo po ay talagang nakapagpa-influence po sa akin ng mga hayop. Manok, aso, rabbit, at ibon. Lagi ko po siyang binibilan ng ibon kapag birthday niya. Kung makikita niyo po sa video, sobrang masaya po siya. Hindi rin po mawawala sa core memory ko kay lolo yung lagi siyang naka-beach walk, tapos iba-brush niya tuwing pag-uwi. Tapos pag-uwi po siya ng bahay, dapat may 5 putahe. At di mawawalan yung iniyaw na liempo
at sobrang anghang. Mukhang seryoso lang po si Lolo, pero pag nagpipicturan po kami, kailangan ko pa siyang ngitian para umiti. Lolo, may miss ko yung ngiti mo. Every Saturday din po kasi napunta po ako dito sa Plaridel. Lagi po ako dumadalaw sa kanila ni Mamo. And I make sure na inilalabas ko po sila, nililibre tuwing dinner. For the past 2 weeks, medyo challenging po talaga ang buhay. Halo-halong emosyon. Yung tatay ko po na-operahan at sabay pong sinugod nung araw po na yon si Lolo sa ospital at na ICU. Ang hirap pong hatiin yung katawan o yung sarili ko na kailangan kong bantayan yung tatay ko, pero gusto ko din sumugod sa lolo ko. Nung nakadalaw na po ako kay Lolo, namumulat pa niya ang kanyang mga mata at tatanguan ka lang pag nakilala ka. Masaya po kami at kahit nasa ICU siya, nailipat na po namin siya doon sa private room. At nagpapakitang gilas din po talaga na gusto niya talagang makauwi. Nakatayo pa nga po siya with assistance. Alam kong malakas talaga siya at yung lolo ko po ay nung nakauwi na sa bahay, hinanda ko na rin po ang aking sarili sa posibleng mangyari. Tinuruan ko na rin po ang aking sarili na maging handa. Kaya nung nakaburol na po ang lolo, hindi na po ako masyadong naiiyak. Pero iba rin po pala talaga kapag nakatayo ka at nagbibigay ka ng eulogy. Simula po nung nagkasakit si Lolo, isa din po yung sigurong blessing para sa akin na naranasan ko dahil doon ko po naramdaman yung worth ko bilang apo niya. Hindi kami nagsisisi na alagaan hanggang dulo. At hindi po nakakaalam, nakakaramdam, nararamdaman ko po na nagpapalinis po sa akin si Lolo sa muka at yung pag-oral care. So right after po na nagpalinis po siya ng oral care sa bibig niya, nagpaalam na po siya sa amin. Salamat, Lo. Hinayaan mo akong linisan ka. Dahil si Lolo po, sobra pong matikuloso. Lagi siyang maayos at gusto niya puro bago. Even po yung Hanes na white shirt niya po, pinapaplansya niya po bago pa suotin. Alam namin, Lo, ngayon kasama mo na si Lord. Wala nang masakit, wala nang pagod. Lolo, salamat sa lahat. Sa pagmamahal, sa aral, at sa alaala. Hindi ka mawawala sa puso namin. Hindi man namin narinig ang tawa mo, mararamdaman pa rin namin ang presensya mo sa bawat pagtitipon, sa bawat kwento, at sa mga bawat halakhak ng pamilya. Lagi mo kaming babantayan, Lo. Ikaw na yung unang guardian angel ko. I love you, Lord.